Salamat po, EJ, for that beautiful number. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Sino po ang masaya that kayo ay nasa church this morning? Let me see your hands. Amen. Praise the Lord. The Lord is good. Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, ako po ay nag-aanyaya sa inyo sa aklat po ng Galatians chapter 5, verses 22 and 23. Babasahin po natin minsan pa ang mga salita ng Diyos. Galatians chapter 5, verses 22 and 23. This is the word of the Lord. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. May the Lord bless the reading of His holy word. Please bow your head and join me in a word of prayer. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na minsan pa ay makadako sa iyong bahay-sambahan upang magpuri at magpasalamat, upang mag-fellowship, maglingkod, magbigay, and especially upang patuloy na matuto ng iyong mga salita. We pray, Father, na buksan mo aming mga isip at puso sa iyong mga banal na espiritu. Dalangin po namin, Ama, that you allow our hearts to be open and hungry and thirsty for your words. We pray for everyone today here and on the online services in many parts of the world joining us this morning. We pray in Jesus' name. Amen and amen. Maganda po na atin pong pinoproject sa screen yung pong Galatians chapter 5, 22 and 23 para na din po siyang memory verse. So hopefully by the end of October ay memorize na natin yung fruit of the Spirit. There are 9. Natapos na po natin yung love and joy and peace. Ngayon po tayo ay nasa ika-4, which is the word patience. Taas nga po ang kamay ng mga pasensyoso. Yan. Taas po ang kamay ng mga matiisin. Yan. Salamat po. Praise the Lord. So, yan po ay isang bunga ng Espiritu Santo na Kanya pong dinidevelop sa ating mga buhay. Because sometimes, tayo po ay nakakawala. Alam niyo po yun? Nawawala tayo doon sa ating control. Meron nga po kaming teacher sa preschool. Siya po ay mother with 2 daughters. Siya po ay Sunday school teacher sa kanilang church. Ang kanila pong church ay UCCP. Diyan po sa Cavite. Teacher namin siya for many years na sa preschool. Ito po yung nakaraan pa naman. Meron po siyang estudyante sa preschool na napaka-daldal. Talaga mo napaka-ingay, hindi masaway. Siguro po dahil nawala na siya ng patience. Ang ginawa niya, ma'am, ay kumuha ng masking tape at tinaypan yung bata sa bibig. Tinaypan niya talaga. Huwag ka nang magsasalita. Ayan. Tinaypan niya yung bata sa bibig. Preschool. And then later, na-realize niya, oh God, ba't ko ba nagawa yun? Kasi po yung magulang, nagpunta sa principal at nagreklamo. Buti po, hindi sa DepEd nagreklamo. Baka nawalan siya ng license. You cannot imagine how can she lost her temper? How can she lost control of herself? Preschool lang yung kausap mo. Ganun po talaga mga kapatid, pag tayo po minsan ay natitrigger. Sabihin niyo po, trigger. Yan, lahat po tayo may trigger. Bakit kayo nawawala ng pasensya? Ano trigger? Especially po kayo na may mga anak na mga teenagers. Nako, ang bata po kasi pag nagiging teenager, nagiging super kulit. Na talaga po namang lahat na lang kino-question, lahat na lang tinetest. Tinetest ang patience mo, tinetest ang love mo, tinetest everything. And for many of us, we fail the test and blow up. Marami sa atin, short fuse. Madaling matrigger, madaling mawala ng control, madaling mag-react, madaling magsalita. Minsan nakakapagbitiw ng salita na kailanman ay hindi dapat binitiwan. Pero nandun na yun. Kaya nga po kailangan nating matutunan yung patience.
How do we learn patience? How does patience look like? Alam niyo po, kung kayo titingin ng magandang example ng patience, wag na po kayong lalayo sapagkat ang number one model ng patience is no other than the Lord Jesus Christ. At yan pong character ni Jesus Christ ang dinidevelop ng Holy Spirit sa atin na tinatawag po nating fruit of the Holy Spirit. Fruit of the Holy Spirit is Spirit-empowered virtues in us. Meaning, kapag wala po ang Holy Spirit in your heart, you cannot produce it. Cannot. Borrow one from zero, cannot. Hindi po natin mapoproduce in our own effort, in our own ways, yung fruit of the Holy Spirit without the Holy Spirit in us. Now, we know na tayong lahat na tumanggap sa Panginoon, tayong lahat ng mga anak ng Diyos, ay meron tayong Holy Spirit in our hearts. Can you say, Amen? Praise the Lord. But we need to yield to the Holy Spirit. We need to surrender to the Holy Spirit so that the Spirit can develop this fruit in you. Isang example po, mga kapatid, ng patience ni Jesus Christ ay nung siya ay pumasok sa isang village sa Samaria. Yung mga Samaritans, nire-reject si Jesus. Nire-reject. Ayaw siyang tanggapin. Ano po ang inyong mararamdaman pag kayo nire-reject? Di po ba kayo natitrigger? Kayo'y nagagalit? Gusto nyong gumante? Kayong mga alagad na kasama niya, ang sabi sa kanya, Panginoon, dapat na po ba tayong tumawag ng kidlat sa langit at wasakin silang lahat? Should we call lightning from heaven to destroy them? Yun ang kanilang reaction. Nagagalit sila sapagkat nireject ang Panginoong Jesus. Ano po sagot ni Jesus? Hindi nyo nalalaman ang inyong sinasabi. Hindi ako naparito para sila'y wasakin. Ako'y naparito upang sila ay iligtas. Patience, napakahaba ng patience ng Panginoong Jesus. Bagamat minsan, natetest din po ang Panginoon. Oh, you remember, nung sila po'y nakasakay sa bangka, at dumating po ang malakas na bagyo, at sila po ay lumulubog, at sila ay nalulunod. Ginising nila ang Panginoon, at sinabi, Panginoon, gumising ka, mamamatay na tayo. Ano po sagot ng Panginoon sa kanila? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan, kayong maliliit ang pananampalataya. So Jesus is asking, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? I'm sure ang Panginoon ay meron din ganong pagkakataon na siya humaharap sa mga trigger, pero ang Panginoon ay merong patience. So tumayo ang Panginoon at sinabi doon sa alon at sa hangin at sa bagyo, peace be still. And it became so quiet. So mga kapatid, lahat po tayo ay humaharap sa ganyang hamon na tayo po ay kailangang magpakita ng patience. Pati po ang ating Diyos, Ama, ay nagpakita ng patience sa panahon ni Noah. Alam niyo po, ang panahon ni Noah ay characterized ng napakalalang kasalanan ng tao sa buong sanlibutan. It's so bad and so evil that God said, I will pass down judgment on the earth to destroy the earth. But God did not destroy the earth the next day. In fact, God called up Noah to talk to the peoples of the world and get the peoples of the world to repent to God and change their ways. And let me ask you, gaano katagal nangaral si Noah para ang mga tao ay tawagin niyang pabalik sa Panginoon? Any idea? Alam niyo po, nung panahon ni Noah, ang mga tao ay nabubuhay ng hundreds and hundreds of years. Kaya lang po umigsi, listen, read your Bible. Kaya po umigsi ang buhay ng mga tao pagkatapos ng flood.
Before, nabubuhay sila 600 years, 700 years, 800 years. Ilang taon po yung pinakamatandang tao na nabuhay sa sanlibutan? Ang pangalan niya ay Methuselah. Do you know how old he was when he passed away? He was 996 years. So nung panahon na yun, mahaba po ang buhay ng mga tao. At si Noah ay nangaral how long? 120 years. Nangangaral siya sa mga tao, magsisi kayo, lumapit kayo sa Diyos, talikuran nyo inyong mga kasalanan, ililigtas tayo ng Diyos. 120 years, but people did not listen to God. God is a God of justice. And God has to serve justice. But God showed His patience. In fact, yan pong patience na yan, mababasa natin sa 2 Peter chapter 3, verse 9. Kung mailalagay lang yan ni Joyce sa atin pong screen. 1 Peter chapter 3, verse 9. Alam niyo po, may mga taong nagsasabi sa panahon ni Pedro, nasa na yung sinabi ng Diyos na siya'y muling babalik? Yeah. Di po ba? Yan yung lagi nating naririnig. Second coming, babalik si Lord, rapture, end of the world. May mga tao nagsasabi po, verse 4, at nagsasabi, nasaan ang pangako ng kanyang pagdating? Nasa na? Ano po sagot niya, verse 9, the Lord is not slow in keeping His promises as some understand slowness. Instead, He is patient. Sabihin niyo po, patient. Instead, God is patient with you. Why? Not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Yun po ang dahilan kung bakit hindi pa dumarating yung end of the world. God is patient with people. Bakit hindi pa muling dumarating si Jesus? Because God is patient with people. Why? Hindi niya nais na ang sino man ay mapahamak, kundi lahat ay magkaroon ng chance na magsisi. Kaya po sinasabi nila, bakit daw yung masasamang damo, masasamang damo ay matagal mamatay? Kagabi po ay, kahapon po ay nagkukwentuhan lang kami ng aking wife. Sabi niya, naku, yung isa na lang doktor. Meron po silang doktor dyan sa San Lazaro na oncologist na nag-post po yung kanilang isang director. Sabi, ipag-pray natin ang family ni Doc, ganyan, namatay siya, kamamatay lang. Sabi ng wife ko, ano kaya, baka na MI, na heart attack. Bata pa. Nasa 50s lang siya. Napakabait na doktor, napakasipag na doktor. Ayun na MI. Sabi niyo, bakit kayo yung mababait, yun pa ang mga madaling namamatay? Bakit kaya hindi yung masasama, ma'am? Bakit hindi yung mga kontraktor ang mamatay? O di po ba? Bakit? Sabi nga po nung isang nag-post doon, kailangan tayong gumising ng maaga kasi hindi naman tayo anak ng mga kontraktor. Kailangan natin magtrabaho, kailangan natin magpagod para po sa buhay ng ating pamilya. Hindi po ako mag-mention ng name, pero nagkukwentuhan lang kami ni Aaron. Sabi niya ako, Pastor, yung congressman na yan, nagtayo ng bahay, 300 million. Kung babanggitin yung pangalan, baka kilala nyo din. 300 million, nagtayo ka ng bahay. Bagkano lang po ba ang sweldo ng congressman? Bagkano po ba ang sweldo ng mayor? Saan nila kinukuha yung 300 million para magtayo ng bahay at 50 million para bumili ng Lamborghini o ng lahat ng mga luxury cars o yung mga Rolex na bawat isa 15 million yung Rolex? Sabi nga ni Levi, ang kasama namin sa Cavite, napansin mo ba, Pastor, yung relo ni Chis Escudero, Rolex. Napansin mo, Pastor, yung relo ni Joel Villanueva, Rolex. Never mind, huwag niyong pakialaman yung kanilang mga Rolex. But what I'm saying is, bakit yung mga engineer na yan,
parang mahahaba ang buhay. Sabi nga nila, ang masasamang damo, mahaba ang buhay. But let me tell you this. Why? Because God is patient. Sabihin niyo po, patient. Magaling lang po kasi tayong tumingin sa kasalanan ng iba, pero sa totoo lang, marami din tayong kasalanan. Ako po, malapit na po ako mag-60. Malapit na. Pero sa feeling ko, hindi ko pa naaabot yung level ng patience na dapat ko maabot. Alam ko kapos Alam ko. Hindi ko pa siya naaabot. And I've been trying since I was in high school. I became a Christian when I was second year in high school. From high school, I've been reading this Bible. From high school, I've been, going to church. From high school, I've been serving the Lord. For high school, I have the desire to be everything that God wants me to be. That is the passion of my heart, to be what God wants me to be. That's the desire of my heart, to be what God wants me to be. And now I am almost 60. The question is, naabot ko na ba yun? The answer is, no! Sapagkat ang sabi po ng Biblia, lahat nga tayo ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Yung sukatan ng Diyos, sinukat pero kulang. Tinimbang pero kulang. And so we are relentless. That's my word. We are relentless in trying to be everything that God would like us to be. And we can never be like that without the Holy Spirit. I have to yield to the Holy Spirit. I have to surrender to the Holy Spirit. So the Holy Spirit will produce patience unimaginable. Yung hindi mo ma-measure. Doon nga po sa peace, ang sabi ni Paul, and the peace of God beyond understanding. Yung kapayapaan na hindi mo masukat, galing po yun sa Holy Spirit. Yung pasensya na hindi mo masukat, galing sa Holy Spirit. Nung si Jesus ay hinahampas ng latigo, nung si Jesus ay nilagyan ng koronang tinik, nung si Jesus po ay sinasaktan at binubugbog at dinuduroan, ano po ang ginawa ni Jesus? Siya po ba ay nagbanta? Siya po ba ay gumanti? Siya po ba ay sumigaw? Siya po ba ay nagalit? The answer is, the Bible says, He kept quiet. He did not say a word because Jesus is patient with us. Kahit po nung siya'y nakapako na sa krus, ang sabi niya sa mga taong nag-aalimura sa Kanya, sa mga taong nagpahirap sa Kanya, sa mga taong naghusga sa Kanya, ang Kanya pong salita, Father, forgive them, for they do not know what they do. What do you call that? Love. What do you call that? Patience. Kung si Miles kaya ang ipako natin sa krus. Baka hinahawakan nyo palang si Miles, ang sabi niya, pawalan nyo ako. Pag nakawala kayo, lagot kayo sa aking lahat. O nakapako na siya doon. Pag nakawala kayo dito, magtago na kayo. Because that's people, that's us. But Jesus on the cross, ano sinasabi niya? Patawarin mo po sila. Hindi po nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So pag may mga nagmumura sa inyo, instead na kayo magalit at gumanti ng pagmumura, sabihin nyo, ama ko, patawarin mo po siya. Hindi niya nalalaman ang kanyang ginagawa. Amen? Kaya ba natin yon? Kasi po kung kaya natin yun, wala tayong makakaaway, di po ba? Bakit ba tayo nakikipag-away? Hindi tayo pasensyoso. Nakakahulagpos yung ating patience, nakakawala yung ating patience. Short fuse, nagtitrigger, pumuputok yung ating mga fuse at tayo po'y nawawala ng control. Tayo po'y gumaganti, tayo po'y nagbabanta, tayo po'y nagmumura, tayo nagsasalita ng masama o gumagawa ng hindi tama because we lost patience.
Kaya nga po marami nagkakasuntukan sa kalsada. Maraming mga nagkakabarilan sa kalsada. Yung mga driver na kanina pa nagta-traffic. Nawawalan ng patience. Nasubukan nyo na bang ma-traffic ng 5 oras? Nako, mawawalan ka ng patience talaga. Pero doon po natin kailangang sabihin sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo ko ma-develop yung patience. Sabi nga po ng isang bumper sticker na nabasa ko, sabi niya, Lord, give me patience right now. Di mo, nagdidemand ka pa kay Lord. Where's your patience? Nagdidemand ka kay Lord, bigyan mo ako ng patience. Ngayon na. Alam niyo po, the Holy Spirit needs you to yield to His power, and patience will become the fruit of the Spirit in your life. Meron po ako ginawang outline. Ipapadala ko sana kay Joyce yung aking outline para mailagay niya sa screen. I was thinking about that last night. I'll take a picture, I'll send it to Joyce. But the problem is I forgot to take a picture, and this morning I went back to my car and I forgot my outline. So, I'm gonna just try to reconstruct in my head yung akin pong outline. Yung pong salitang patience ay galing sa isang Greek word na ang ibig pong sabihin ay sabi niya, siya po ay patience, remaining patient under a burden. Ibig sabihin, mga kapatid, yung pong salitang patience does not exist in a vacuum. It's always in the context of relationship. You cannot be patient in a vacuum, meaning patient ka with what? Saan ka patient? I am patient with my wife. I am patient with my kids. I am patient. Meron pong relationship yung patience. Yan. So patience means long temper. Mahaba ang pasensya. Patience. Mahaba po ba ang inyong pasensya? Sister Dory, mahaba ba pasensya mo? Mahaba pa PC mo? O madaling matagpos? Madaling pumitik? Madaling mapatid? Kapag po kayo parang feeling nyong puputok na ang inyong fuse, you say a prayer, God, give me patience. The ability, patience means the ability to hold one's temper for a long time. Kaya po hindi tayo dapat nagre-react. Dapat daw po tayo ay nagre-respond. Madaling mag-react eh. Nag-iingay mga bata. Ano ba? Yun, that is reaction. Sino po sa inyo hindi ganyan? O, kamukha yung mga, ano ba? Reaction po yun. Nawalan ka na ng patience. Dapat you should what? You should learn to respond. And you ask, what, WWJD, what would Jesus do? Di po ba? O, may mga batang makulit. Ano ba? That is react. Pero po yung kay Jesus, respond. How would you respond? Kami po, teacher, talagang natetesting ang aming patience every day. Every day, every day. Kaya po kung kayo po hindi talaga walang puso sa pagtuturo, di po ba, Ma'am Blenny, hindi ka tatagal magturo. Hindi ka tatagal magturo. Sabi ko nga kay Eliza, gusto mo magturo, doon ka lang sa Bethel. Naku, Daddy. Never. May mga taong hindi kayang magturo. Aaron, kaya mo ba magturo? Kaya mo magturo? Hindi kaya, no? Si Pedro Sig kaya mo magturo? Hirap, di ba? Si Joy kaya magturo? Kaya mo ba mag-principal? Na-imagine nyo ba ang haba ng pasensya ni Mrs. Santos na na-testing na ng more than 50 years of career in teaching? Hindi ka po tatagal ng 50 years sa pagtuturo kung wala kang
patience. Nabuang ka na o nakabugbog ka na. Dalawa lang naman yun eh. Mabubuang ka o makakasakit ka. Kasi nawala na yung patience. So patience is the ability to hold one's temper for a long time. Can you hold it for one day? Bago ka mag-react, one day. You wait one day. Bukas ka na mag-react. Delayed reaction. Delayed reaction. Madali pong mag-react eh. I-delay mo yung reaction mo. Bukas hindi ka nagalit. Di ba? Kaya po may mga bata, gagawa muna ng hindi tama, bukas na niya sasabihin. Para nakalipas na, hindi na mainit, lumamig na. Di ba? Papalamigin mo na, cool it down. Kasi pag sinalubong mo yung galit, yun, nagpuputo ka. Pag sinalubong mo yung yun, nag-aaway. So, patience is ability to hold one's temper for a long time. Sa mga mag-asawa, mahalaga po yung patience. Kasi po, pag wala kayong patience, magkakasakitan kayo physical. Kaya po di ba Bet, may mga lalaki na nanununtok ng asawa? May mga babae din na nanununtok ng asawa. Pareho lang naman yun. Oh. Sino ba sa inyo mga nasuntok na ng misis nyo? Oh. Kaya humahalaga yung long temper. Ganon din po yung mga anak. Minsan nasasaktan ng husto dahil yung tatay nawala sa temper. Patience is the ability to hold one's temper for a long time. Kaya po ang tawag dyan sa ibang salin, long suffering. Sabihin niyo po, long suffering. Yan po yung patience. Long suffering. How long is long? Long suffering. Pero alam niyo po, ang sukatan po ng patience ay love. Kapag po malalim, malawak, mahaba, mataas ang pag-ibig mo, talaga po namang hindi mo kayang tawaran yung long suffering. In fact, meron po nagsabi kay Billy Graham, atheist, hindi naniniwala sa Diyos. Ang sabi niya kay Billy Graham, kung totoong may Diyos, hinahamon ko siya ngayon. Strike me with sabi niya, strike mo ako ng lightning. I give you 5 minutes. Sabi niya. Patamaan mo ako ng kidlat. I give you 5 minutes. Ang sabi po ni Billy Graham, sa palagay mo ba, mauubos mo ang pasensya ng Diyos in 5 minutes? No way! Mga kapatid, hindi natin mauubos ang pasensya ng Diyos in our lifetime. Now, sabi po sa Biblia, nakatakda sa tao ang mamatay minsan. That's the end of your life. And God is giving you a chance na tumanggap sa Kanya at kumilala sa Kanya all the way to the end of your life. Yun po yung kausap niyang magnanakaw. Sinabi niya, nung magnanakaw, Panginoon, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Meron na lang po yung minutes to live. Minutes to live. At sabi niya, Lord, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. At sinabi ni Jesus, ngayon din isasama kita sa paraiso. Kaya po mga kapatid, habang may buhay, may pag-asa. Yung akala nyo yung hindi tatanggap sa Panginoon, God is patient with them. Yung akala nyo hindi magsisisi at hindi kikilala, God is patient. Continue to pray. Never give up on praying because God is patient. Yung akala nyo anak nyo hindi magbabago, yung akala nyo asawa nyo hindi magbabago, mga kapatid, God is patient. You just pray to God, and God will make a way where there seems to be no way. Can you say amen? Amen. The Spirit produces patience in us to make us more Christ-like. Yun po ang goal ng Holy Spirit. Pag nagtatrabaho siya sa ating mga buhay, ang gustong gawin ng Holy Spirit to make you Christ-like.
love like Christ, joy of Christ, the peace of Christ, the patience of Christ, the kindness of Christ, the meekness of Christ, the goodness of Christ, the self-discipline of Christ. Mga kapatid, that is the model. Sometimes you wonder, ano ba ang gustong gawin ng Diyos sa buhay ko? It's very simple. It's very clear. The Holy Spirit would like to make you and me Christ-like. Like Christ. Ako po, chairman, ay nananalangin sa Diyos. Sabi ko sa Kanya, Lord, kamukha din ng panalangin niyo. Sana, Lord, habaan niyo pa ang buhay ko. Alam niyo bakit, ma'am? Para kasi feeling ko, hindi ko pa naaabot yun. Hindi ko pa nagagawa yung gustong gawin paggawa sa akin ni Lord. Eh, nakaka 60 years na ako. Hindi ko pa nagagawa. Kulang pa. I wish to God na 77, 78, nakaka-drive pa ako. Kinukumusta ko, chairman eh. Kasi po, nung nag-drive kami sa Bataan, yung papunta, mabilis lang. Yung pabalik, mahirap kasi ma-traffic. Nakauwi po kami, ma'am, ng alas 12 ng gabi. Umalis kami sa Bataan ng alas 4. Nakarating kami, ako sa bahay, alas 12:30 ng gabi. Almost 1 o'clock. Ma-traffic po, ma-traffic. Ang sakit sa paa. But let me tell you something, people. If you love the Lord, you know that nothing else in this life matter than serving the Lord. Can you say amen? Lahat po ng mga careers natin lilipas. Ako po, malapit na ako mag-60. So, kung ako'y magre-retire, my career is over. So, what do I do with the rest? I'm gonna serve the Lord to the last day of my life. And I want to be like Jesus. Pero napakalayo ko pa doon, napakalayo ko pa. But God is patient. Hindi niya po tayo nirarush, minamadali, o fino-force. No. O tinethreaten. No. God knows our progress. Mas mapapabilis ang ating progress kung tayo po ay what? Nag-yield to the Holy Spirit. Nagsusurrender to the Holy Spirit. Nakiki-cooperate, we flow with the Holy Spirit, and you will experience love, joy, and peace, and patience. Kung wala kayong pasensya sa asawa nyo, manalangin kayo sa Panginoon God, give me patience, give me love. Sapagkat mga kapatid, pag wala kang patience, the first thing you do is give up. You give up. I cannot do it anymore. I quit. Hindi ko na kaya. Nawalan ka na ng patience. Di ba sa mga trabaho nyo? Ilang trabaho nyo yung, especially kayo na palipat-lipat ng trabaho. No, nakakailang trabaho ka na, lipat ka naman, lilipat ka naman. Bakit? Nawawalan ka ng patience. Hindi mo kaya magtiis, hindi mo kaya magtiyaga. Lipat na naman, lipat na naman, lipat na naman. Hindi ka na natuto. Hindi ka na na-develop kasi wala kang ginawa kundi mag-quit. I quit. I can't do it anymore. I quit. I can't work with you. I quit. You are a quitter. You're a loser. You need to learn patience. And the Spirit produces patience in us. God is patient with sinners. In fact, God's patience is unlimited. Unlimited. Wala pong limit ang patience ng Diyos. Kaya nga po may nagsabi si Pedro kay Jesus. Again, kawalan ng patience. Sabi ni Pedro, Panginoon, ilang beses ko bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Yung asawa mo na nambababae, meron bang ganyan dito? Asawa nyo nambababae? Babaero asawa nyo. Ang tanong mo kay Lord, Lord, ilang beses ko bang patatawarin ang aking asawang babaero? 7 beses po ba? Binibilangan mo ngayon. Binibilangan mo. Ikaw, junior, ha? Nakakapito ka na, babaero ka.
Sa ikawalo, lumayas ka na. Nagbibilang tayo. Nagseset tayo ng limit. Lord, ilang beses ko bang patatawarin ang isang taong nagkakasala sa akin? 7 beses po ba, Lord? Tell me. Ang sabi ni Lord, 70 beses ng 7. Naku, napakahaba nun. 70 beses ng 7. 70 times 7. Ibig sabihin ng Panginoon, huwag tayong magsawang magpatawad. Huwag tayong magsawang umunawa. Huwag tayong magsawang magtiyaga. Sapagkat ang Diyos ay matyaga sa atin kung susukuan kaya tayo ng Diyos. Sister Alice, kung susukuan ba tayo ng Diyos, saan tayo pupulutin? Di po ba? Kung ako'y sinukuan ng Diyos, abay nasa impyerno na ako ngayon. Buti na lang, si Lord hindi sumusuko. Kaya nga po, sabi nila, your mother can give up on you. Your father can give up on you. Your wife can give up on you. Your friends can give up on you. But Jesus will never give up on you. Can you say amen? Amen. God will not give up on you. So, kahit po si James, sinabi ni James na huwag tayong mawalan ng pasensya. Yan. The opposite of patience is agitation. Kapag ikay na-agitate, nawawalan ka ng patience. Kapag ikay gusto mong gumanti, nawawalan ka ng patience. Kapag ikay nadi-discourage, nawawalan ka ng patience. Mga kapatid, ang sabi ng Biblia, huwag kayong gaganti. Pag kayo sinampal sa kanan, pasampal nyo pa yung kabila. Pag kinuha yung inyong damit, ibigay nyo pati balabal. Pag nagugutom, pakainin nyo. Pag nauuhaw, painumin nyo. Bahala na si Lord. Hindi po tayo binigyan ng karapatan ng Diyos na gumanti. Can you say amen? Naku, tayo po ganting-ganti na eh. Ganting-ganti na. Lintik lang ang walang ganti. Ngayon pala nagpaplano ka na o nananalangin ka, Panginoon, masunog sana bahay nila in Jesus' name. Masagasaan sana ng pison in Jesus' name. Matanggal sana sa trabaho. Abay mga kapatid, ang Panginoon hindi nakikinig sa ganung panalangin. Yung panalangin ng taong galit, panalangin ng taong walang patience, and God doesn't listen to prayers like that. God is patient. Kaya nga po mga kapatid, alam ko malayo pa tayo, amen? Ewan ko lang po kayo, pero ako malayo pa. Kaya nga sabi ko, Lord, sana naman mga 80 years old. Kami ni Chairman, wala kaming balak mag-retire. Alam niyo ba? Amen? Siguro kami ni Chairman magre-retire yung hindi na kami makatayo sa pulpito. Si Chairman nga, nung araw may sakit eh. Alam niyo ba, binibit-bit siya. Natatandaan niyo ba? Nakaupo siya sa chair na white, bibit-bitin siya para makatayo sa pulpito. Instead na siya maupo sa bahay at magpagaling, hindi, pupunta sa church kahit nakaupo sa chair. Sana po mga kapatid, meron tayong ganung desire to serve God and love God and live for God. All the way to the last day of our lives. If I have a wish, I want to serve the Lord to the last day of my life. And I want to give God the best years of my life. And so, the battle is on. Hindi po madali ang ating pong paglilingkod. Hindi madali ating buhay sa Panginoon. Pero it's worth it. It's worth it. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa desire sa aming mga puso to be like Jesus. To be patient like Jesus. To be loving like Jesus. To be peaceful like Jesus. To be kind and gentle and good like Jesus. But it only takes the Holy Spirit to make this happen in our hearts and in our lives. And so we surrender to you today. Please forgive us for all our sins. Forgive us for all our shortcomings. Forgive us for our impatience. Forgive us for all of our mistakes. And help us, Lord God, to be like Jesus. Cleanse us. Wash us. Let the Holy Spirit
take control. We pray in the name of Jesus. Everybody say, amen, amen. God bless you all.